ating review of the lesson, samahan niyo akong bisitahin ang mga batang makakasama natin ngayon. Hi! Hello. Magandang araw sa inyo mga bata. Magandang araw din po, Ate Jess. Magandang araw din sa inyo at Welcome! sa ating online Sunday School. Naririto na naman tayo at sama-samang mag-aaral ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Kaya samahan nyo kami sa pag-aaral at sa pagbabalik-aral ng ating aralin nung nakaraang linggo. Ngayon ay kasama ko ang ilang mga bata mula sa Barangay Muzon, Malabon City. Mga bata, natatandaan niyo pa ba kung ano ang title ng pinag-aralan natin nung nakaraang linggo? Opo! Lana, maaari mo bang sabihin kung ano ang title nito? Opo! God gives good things to all. Tama, napakahusay. Jam, maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong natutunan nung nakaraang linggo? Opo, may tugtog po sa inyo. O sige, papakinggan namin. Ang galing naman, nakakatuwa. O sige, ngayon naman ay babalikan natin ang ating kwento. Natatandaan niyo pa ba? Opo! Sige, eto ang aking unang tanong. Ano ang ginawa ni Noe pagkababa niya sa loob ng arko? Jam. Gumawa ng altar si Noe at saka nag-family worship sila at nag-thank you kay Lord. Tama. Ano naman ang palatandaan ng pakikipagtipan ng Diyos kay Noe, Gab? Rainbow po. Alam mo ba, Lana, ang ibig sabihin nito? Opo. Maari mo bang sabihin sa amin? Opo. Ito ang tanda na hindi na gugunawin sa tubig ang mundo. Ito ang pangako. Tama. Napakahusay ng iyong sagot, Lana. Maaari ba nating pagkatiwalaan ng salita ng Diyos? Opo. Opo. Tama, sapagkat ang salita ng Diyos ay tapat at totoo. Kapag may sinabi ang Diyos, ito ay tiyak na mangyayari. Kaya tayo ay laging magtitiwala at mananalig sa lahat ng kanyang mga salita. Maaari nyo bang sangbitin ang ating memory verse? Opo. Sige, Gab, simulan mo. Ephesians chapter 2 verse 8. It is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Tandaan natin mga bata na mula sa Ephesians chapter 2 verse 8, ang kaligtasan ay mula sa ating Panginoon. Sama-sama ulit tayo at magpatuloy tayo sa ating pag-aaral dahil mahaba pa ang ating pag-aaralan ngayong araw. Maraming salamat sa iyo, Gab, Lana at Jam sa pagsama niyo sa amin upang pagbalik-aralan ng ating mga inaral noong nakaraan. Ngayon ay ihanda natin ang ating mga sarili sa muling pag-aaral ng bagong lesson. Ang title natin ngayong umaga ay God has special plan. Ready na ba kayo? Yay! Hello kids! Tayong lahat ay tumayo at sama-sama tayong umawit. Sabayan nyo kami sa pag-awit ng Father Abraham. Father Abraham had many sons, and many sons.
ay magsa-Sunday school na muli. Pero, syempre, mag-pray muna tayo. Sige, let us pray. Paano nga tayo mag-pray mga bata? Patuloy nating titiklop ang ating mga kamay, ang ulo natin iyuko, at tayo ay pumikit, tayo ay mananalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa magandang umaga na ibinigay mo po sa amin at kami ay magsasama-samang muling mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin po namin na ihanda mo po yung aming puso't isipan. Mag-focus po kami sa lahat ng aming maririnig at matututunan. At nawa ang aming mga matututunan ay maisapamuhay namin ito. Salamat po sa aming mga guro na siyang nagtsatsaga para kami ay turuan. Samahan mo po kami, bigyan mo po kami ng katalinuhan upang matandaan namin ang mensahe mo, ang memory verse, at ang mga bagay na ituturo sa amin sa umagang ito ng aming Sunday School. Pagpalain mo po ang mga bata, pagpalain mo po ang mga magulang na siyang nakatunghay kasama nila sa aming pag-Sunday School ngayon. Pagpalain mo po kaming lahat, Lord God. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aming kaibigan na si Jesus. Amen. Hello mga bata! Magandang araw! Ako nga pala si Tara, ang pinaka-cute na bago niyong kaibigan ngayong araw na ito. Ako ay masaya dahil kasama ko kayong mag-aaral at matututo. Excited na ba kayo? Ako ay excited na, mga bata. Naalala ba natin ang kwento nung nakaraang linggo tungkol kay Noah? Pagkatapos ng malaking baha, hindi ba't sila ay nagpasalamat sa ating Panginoon? Tignan naman natin kung ano ang sumunod na nangyari sa buhay ni Abraham na kilala ng marami sa atin. Siya ang sumunod na pinili ng ating Panginoon. Halina't sabay-sabay nating alamin sa pamamagitan ng pakikinig ng napakagandang kwento. Si Abram ay naninirahan sa Haran kasama ng kanyang asawa na si Sarai at pamangkin na si Lot. Siya ay mabuting tao at masunurin sa Diyos. Isang araw, habang siya ay nananalangin, nagpakita sa kanya ang Diyos. Abram, Abram. Sino ka? Ikaw po ba yan, Panginoon? Ako nga. Ako ang makapangyarihang Diyos. Sabihin mo, Panginoon, ano po ang nais mo? Nais kong umalis ka sa iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Ngunit, bakit po, Panginoon? Gawin mo ito, at pararamihin ko ang iyong lahi, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at magiging kilala ang iyong pangalan, at magiging pagpapala ka sa iba. Kung gayon, Panginoon, gagawin ko po ito. Titiwala ako sa iyo. Sumunod nga si Abram sa utos ng Diyos. Nilisan niya ang Haran, isinama ang kanyang asawang si Sarai at kanyang pamangkin na si Lot. Dala niya ang lahat ng kanyang ari-arian at nagtungo sa Kanaan. Nagsimula silang maglakbay sa malayong lugar, dumaan sa lupain at malawak na disyerto. Maraming araw ang lumipas at unti-unti sila ay nakarating sa lupain na ipinangako ng Diyos. Abram, ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi. Salamat po, Panginoon. Totoo ang iyong mga pangako. Nang 99 na taon na si Abraham, ay nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi, Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo,
kundi Abraham, sapagkat gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong lahi, at magtatatag sila ng maraming bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Napakaganda ng kwento natin ngayong araw na ito, mga bata, na ibinahagi sa atin ng ating kaibigan na si Tara. Marami tayong natutunan sa buhay ni Abraham na tinawag ng Diyos. Ang kwento ng buhay ni Abraham ay tunay nga na inspirasyon at kinagigiliwan dahil isa siya sa mga hinahangaan sa Biblia dahil sa kanyang kabutihang loob at katapatan sa ating Panginoon. Siya ay pinili upang maging ama ng maraming bansa at pinagkalooban ng mga pangako ng Panginoon. Ano ang kanyang mga pangako kay Abraham? Pangako na magiging kilala siya, pagpapalain at pararamihin ang kanyang lahi. Naging kilala, mga bata, si Abraham hanggang sa panahon natin ngayon at tinawag siya ama ng pananampalataya dahil sa mabuting halimbawa na kanyang ginawa sa kanyang wagas na pananampalataya at dakilang pagsunod sa ating Panginoon. Sa kanyang paglalakbay, maraming mga pagsubok. Nagpalipat-lipat man siya sa iba't ibang lugar, ngunit nanatili sa kanya ang gabay ng Panginoon. Kaya ang magandang plano ng Diyos sa kanya ay natupad. Ganon din sa atin, mga bata. Tandaan natin, may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Katulad ni Abraham, pinagpala din tayo at pinili ng ating Panginoon upang maging anak niya. Patuloy lang tayong magtiwala, manalig at sumunod sa ating Panginoon upang ang lahat ng kanyang magandang plano na pangako sa atin ay mangyari din. Magaling, mga bata! Marami na naman tayong natutunan. Maraming salamat sa ating Panginoon at pagpalain tayong lahat. Good morning, kids! Oras na para sa ating memory verse. Panigurado kung nakabisado nyo ang mga memory verse natin simula nung una pa. Maging yung kanta na tinuro ni Teacher Sharon. Pwede bang pakikanta nga, Chen, Carrie, Gab, at Jonathan? For it is by grace you've been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. For it is by grace you've been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. By grace you've been saved through faith, this is not from yourself, this is a gift of God. By grace you've been saved through faith, this is not of yourself, this is a gift of God. Thank you, Chen, Carrie, Gab, and Jonathan. Ang gagaling niyong kumanta. Ngayon, ang ating memory verse ay matatagpuan sa Psalm chapter 32, verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Oops! Teka, mukhang may mali dito ah. Pwede niyo ba akong tulungan, mga kids? Tara, ayusin natin ha! Psalm chapter 32, verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Psalm 32 verse 8. I
I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eyes upon you. Very good kayo, kids, ha? Ang galing yung mag-ayos ng memory verse. Para mas ma-memorize natin ang ating memory verse ngayon, pakinggan natin ang Psalm chapter 32, verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Counsel you with my eye upon you. Counsel you with my eye upon you. Psalm 32, 8. Psalm 32, 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Counsel you with my eye upon you. Counsel you with my eye upon you. Psalm 32, 8. Psalm 32, 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Counsel you with my eye upon you. Counsel you with my eye upon you. Psalm 32, 8. Psalm 32, 8. Aba, mukhang si Avery. Kayang kantahin yung napakinggan nating kanta. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Counsel you with my eye upon you. Counsel you with my eye upon you. Psalm 32, 8. 32, 8. Wow! Thank you, Avery. Sino pa kaya ang kayang kumanta ng ating memory verse? Caleb? Angela? Subukan nyo nga. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eyes upon you. Counsel you with my eyes upon you. Counsel you
with my eyes upon you. Psalm 32, 8. Psalm 32, 8. Jam, Lana, alam ko kayo din kayang-kaya nyo. Sige nga, ipakita nyo nga sa amin at iparinig ang inyong kanta. May kasamang action, ha? I will instruct you and teach you in the way you should go. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Counsel you with my eye upon you. Counsel you with my eye upon you. Psalm 32, 8. Psalm 32, 8. Yay! Ang gagaling ng mga kids, ha? Mapa-memory verse o mapakanta, ang gagaling nyo. Good job, kids! Hello kids! Once again, Teacher Mylene and Chichi makakasama ninyo sa art activity ngayong linggo ito. Ang ganda naman! Wow! Ang ganda naman ng iyong sombrero. Ito ay ang mapa ng Canaan na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ang lupain ng Canaan, ano ba to? Ito yung mga bituin. Ang mga bituin ang simbolo ng lahi, ang magiging lahi ni Abraham na ipinangako rin ng Diyos sa kanya. At ito pa ay ako. Ang makikita natin si Mommy Lily at yung baby. Ang baby na pinangako na magiging supli ni Sarah at ni Abraham. Yan ang mga plano ng Diyos para kay Abraham. At tulad ng siya ay marunong tumalima sa Diyos, nakikinig siya sa Diyos at sinusunod ang pinag-uutos ng Diyos. Tunay ngang siya ang ating ama ng ating pananampalataya. Tulad ni Abraham, God has a plan for us. Tayo na mga bata. At gawin natin itong remarkable na sombrero ng ating father of faith, si Abraham. Ayun na. Kailangan ng mga sumusunod. Bata, narito ang paggawa ng sombrero. Kailangan natin ng 4 na cotton band para sa pattern. Kailangan natin idikit ang bawat piraso. Na natin ang papel. Sa paggawa ng bilog, kakailanganan natin ang plato. Pahanap tayo ng mga gamit natin sa bahay. Patulong tayo kay Mommy at Daddy para sa pattern na bilog. Gamit natin ang pentel pen o kaya lapis. Mga bata, i-guhit natin. Ang ating naguhit gamit ang plato. Sa malaking bilog, ang diameter nito ay may 12 inches at ang lapad nito ay may 2 3/4 inches. Sa gitna naman, gumamit ako ng platito o mangkok para maguhit siya ng lapat na bilog sa gitna. At doon ay nagguhit ako ng pattern para sa panghawak sa bilog sa gitna na may 1/2 inch. Gugupitin na natin ang pattern. Meron na akong nakagupit na pattern. Nagamit tayo ng karton. Hanap kayo ng karton na hindi na ginagamit dyan sa bahay. At ilapat natin ang bilog para maguhitan natin. Ayan. Ang bilog
na ginupit natin. Nating gupitan ang gitna, ang bilog. At pagkatapos nating magupit, lagyan natin ng mark. Alalahanin natin na may half inch na bilog yung nasa gitna. I-mark natin ito. Tingnan natin ang ginulitan ko. Tandaan natin may half inch tayo bilog. Yan. Nagupit na lahat yan. Itatayo natin ito. Naitayo na natin ang mga ginupit natin. Kakailanganin natin ang bahagi ng sombrero. Hahanap tayo ng ibang boxboard o karton at maguguhit tayo na ang lapad ay may 2 inches. Kakailanganin natin ang length ito ay 23 inches. Ayan. Nagkupit na ako mga bata. Kailangan natin ang face o stapler para sa pagdikit ng ginupit nating bahagi ng sombrero. Gagamit tayo ng stapler para siya ay tumayo. Patulong tayo kay Mami at Daddy sa pagdikit o pag-stapler. Tapos na maitayo ang bahagi ng sombrero, kukunin natin yung bilog na ating kupit na. Para sa pagdikit natin, pwede tayong gumamit ng glue o kaya scotch tape. Eto, tapos na. Makikita na natin ang sombrero na ating ginawa. Para malagyan ng disenyo ang ating sombrero, natatandaan natin na meron tayong ginupit na bilog na puti. Pasok natin ito sa loob. At doon, drawing o guguhit tayo ng mapa ng Canaan. Guguhit tayo ng mapa ng Canaan. Ito ang pinangako ng Diyos kay Abraham bilang pagtupad at pagtalima ni Abraham nandyan na ang mapa. Huwag nating kalilimutan mga bata na lagyan ng pandikit sa ilalim ng nailagay nating puti. Yan, bukit sa lahat. Makikita natin ang mapa ng Canaan sa sombrero. Gagamit tayo ng Crayola, kulay brown, green, blue, at ibang mga dark brown. Pwede natin simulan ang pagkulay. Kapag blue, ito ay nagsisimbolo ng tubig. Tapos ng kulayan, ang bahagi ng sombrero, gugupit tayo ng dalawang colored art paper na kulay blue.
Ididikit natin dito sa bahagi ng sombrero. Gagamit tayo ng glue. Tapos nating madikit ang colored art paper na ito, kulay blue, iguhit tayo ng mga bituin sa cotton band. May malaki, medium at saka maliliit na bituin. Gugupitin natin ito. Pagkatapos nating makagupit ng maraming mga bituin, ididikit natin sa bahagi ng sombrero. Naidikit na natin ang mga bituin sa bahaging ito ng sombrero. Matatandaan natin na pinagpala ng Diyos si Abraham, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit. Sa pinakataas na bahagi ng sombrero, magdidikit tayo ng larawan ng bata. At dahil alam naman natin na sinabi ng Diyos na pagpapalain si Abraham at si Sarah ng suklin. Pwede tayong kumuha sa mga magazine. At tulad nito, nagdikit ako ng larawan ng bata at ng ina na simbolo ng pagpapala ng Diyos kay Abraham at kay Sarah. Finally, natapos na natin ang ating sombrero. Sa art activity natin ngayon, mga bata, maalala natin na may 3 blessings na natanggap si Abraham sa pangako ng Diyos sa kanya. Ang lupain ng Canaan, ang lahi na kasindami ng bituin ni Abraham at ni Sarah, at gayon din ang supling na ipinangako ng Diyos kay Sarah at ni Abraham. Mga bata, maaalala natin ito na ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon sa ating mga buhay. Kaya, mga bata, laging magbasa ng salita ng Diyos. Bye-bye! Hello! Alam ko marami tayong nalaman at natutunan sa ating pag-aaral ngayong linggo. Pagsabi natin at i-share din natin to sa iba pa nating mga kakilala at kaibigan para malaman din nila na mayroong magandang plano ang Diyos sa ating buhay sa lahat ng mga naniniwala at sumusunod sa Kanya. Sige, samahan natin si Sophie sa pangunguna niya sa panalangin. Tayo ay manalangin lahat. Let us pray. Dear Lord, thank you for this wonderful day. Thank you for all the lessons we've learned. We know that you have plans for us. I pray for directions to follow it, patience to wait on it, and wisdom to know when it comes. Please keep us all safe and help all the frontliners to keep the sick people healthy. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Ayan, magkita-kita tayo uli sa susunod na linggo. Keep safe ha, and God bless!